So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nagparamdam po ngayon si Pulong. Kilala niyo ba si Pulong? Oo, si Pulong yung yung congressman. May congressman pala tayong anak ni Digong, o nga pala. Hindi po kasi umaattend. So, sa akin, 10 years na, okay yun, si Mama Mi TV pala, nagda-dialysis din pala to, no? Oh. Get well soon sa atin. So, yun na kababayan, si Pulong po nagsalita. Oo, nagparamdam sa loob ng 2 linggo. 2 linggo. 2 linggo po si Pulong nawawala, bigla po siyang nagpakita. At even though mga kababayan na siya po nagpakita, hindi niya naman alam kung anong ginagawa niya, kung nasaan siya, kung bakit siya umalis ng bansa. O, di ba? So, parang lang, kasi syempre alam niyo naman mga DDS. Di ba? Napaka-illogical ng mga baka ng inang mga yan. Hindi na magtatanong yan, oy Pulong, anong ginagawa mo? Bakit ka nasa labas ng bansa? Bakit nag-around the world ka sa 17 bansa? Hindi po nila tatanungin yan. Oo, hindi po nila tatanungin yan. Kasi para sa kanila, di ba, nakita lang nila ang mga Duterte na lumalaban, para sa kanila okay na po yan. Sabi ko sa inyo, mga bobo po yung mga yan eh. O sasabi dito, no? Okay. Pinasalamatan ni Davao City 1st Congressional District Representative Pulong Duterte ang mga Davaoenyo at iba pang mga taga-suporta ni dating Davao City Mayor at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo si Pulong, mga kababayan, pag nagsalita ito, napaka-nonsense. Sa totoo lang. Kung baga alam niyo yung nagsalita lang siya pero walang sustansya, ganun po si Pulong. Tinan niyo mukha niyo, nangangayayat na. Oh. Ano, stress na ba? Di ba, yabang-yabang nyo, di ba? Resign BBM kayo, di ba? Kayo, pamilya kayo, stress na ba? Actually, kulang pa yan. O 30,000 po yung namatay, ha? Kulang pa yan. Kung ano man ang nararanasan ninyo ngayon, kulang pa yan. Kulang pa yan. Kahit mismo buhay pa nga ni Digong, kulang pa yan. Kahit mismo pa nga buhay ni Digong ang maging kapalit dito, kulang pa rin po yun. Di ba? Doon po sa pamilya na nasira, doon po sa mga pamilya na nawalan na padre di pamilya, doon po sa 30,000 na namatay. Kulang pa yan. Ngangayayat si Pulong. So ito, actually may video siya dito, tingnan nyo to. Ito yung video niya, sige, panoorin natin. Sa mga kaigsuunan kong Bisaya sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, sa mga kababayan ko sa Pilipinas at sa buong mundo, pakatan katay manghuran ko Islam. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. So ayun lang yung message niya. Umiikot lang sa ganun. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Ayan na. Victim card. Victim card activated. Appeal to the emotions activated. So anong gusto mong sabihin namin? Kawawa naman si Digong. Ayun ba? Iyak ba kami? Iyak na ba kami? Wawa naman. Paano ba umiyak yung mga DDS? Wawa, Digong. Walang yabi, so biktima kayo. Talaga. Kayo naman yung biktima ngayon. Continue natin, sige. So sabi ni Pulong, di ba, nasa mahirap daw po na sitwasyon si Digong. Sabi niya, Isalan po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. So tuloy ang laban. Okay. Tuloy ang laban. So ano paglalaban natin? Ano paglalaban natin? Hindi una mga kababayan. Tama si Kuya Inaro eh. 'Di ba? Pakita mo muna likod mo. Pakita mo muna kung totoo may tattoo ka sa likod. Pakita mo muna kung talagang hindi ka miyembro ng triad. Kasi mga kababayan, tandaan po natin na yung mga pinuntahan po na bansa ni Pulong Duterte, karamihan po doon, meron pong teritoryo ang triad. Di ba, nakontenta po natin yan nung nakaraan, di ba?
yung mga bansa po na pinuntahan ni Paulo Duterte, may mga territory po dito yung triad. So ito, pakita ko naman sa inyo para mas maganda. Oh, saan na ba yun? Oh, ito ha, ito ha. Tingnan nyo ha, ito ha. Ito to. March 20. O March 20 yan. Tingnan ninyo ha. March 20 to May 10. O ang haba ng bakasyon ni Pulong. Ang haba oh. Hindi. Ito pala yun, sorry. Yan. O ito ha. March 10. March 20 to May 10. Ganyan po kahaba ang ni-request ni Pulong. Oh. And then mga kababayan, ito pa yung mga bansa na pinuntahan niya, napupuntahan niya pa. Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, Great Britain, Northern Ireland, Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, Singapore. Karamihan po dito mga kababayan, territory po ng triad ito. O tulad po ng China, syempre China, triad, di ba? O Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, may triad po dyan. O, tapos sa Great Britain meron, sa Germany meron sa tingin ko, no, Belgium, Italy, di ba? Singapore meron. At tandaan natin mga kababayan, hindi lang po siya diyan, hindi po siya March 20. March 11 pa lang po mga kababayan. Ito yung unang-unang ito yung unang-unang pagpaalam po ni Pulong. Ang una niya pupuntahan, Japan tsaka Netherlands lang. Oh, syempre nakalabasan ng bansa, alam naman hindi payagan. Nakuha niya yung ginawang pattern ni Pulong. Oh, nagsimula siyang umalis ng bansa March 11. Ito March 11, 2025. Tapos ang sinabi niya dito, siya daw po ay pupunta ng Japan tsaka Netherlands. Oh. Oh, 'di ba? Baka nga pupuntahan si Digong, 'di ba? Bibisitahin yung tatay. Pero mga streetwise, no? Hanggang ngayon, 2 linggo na to, hindi pa rin pumupunta ng Netherlands si Pulong. Naunahan pa po siya ni Hanilet tsaka ni Kitty. So, saan ka pumunta? So, syempre, hinahanap ng taong bayan si Pulong, 'di ba? Yung mga leaders, hindi naman siya hinahanap, mga tanga kasi yung mga yan. Ngayon, ang papakita ni Pulong Duterte sa atin, video. Maraming salamat sa inyo lahat, tuloy ang laban. Ayun na yon? Ayun na yon. Okay na sa inyo yon. Oh. At alam niyo anong malupit na ginawa dito ni Pulong? Nagpaalam siya ng Japan at Netherlands na pala pupuntahan. Nung nakaalis, syempre nakalabas na ng bansa, doon na siya nagpaalam na pupunta pa siya sa 17 na bansa. So alam namang hindi payagan, nakaalis na ng bansa eh. 'Di ba? Oh. So ngayon ito, nasagot na ba yung mga tanong natin? Ano ginagawa ni Pulong doon sa mga bansa po na yan, kung saan nga po may mga teritoryo po yung triad, nakaramihan nga po doon. Oh, di ba? So ngayon, sabi nga ni Pulong, kawawa naman daw po yung tatay, sabi niya, di ba? So ngayon, tandaan po natin mga streetwise, ito na content ko na rin to eh. Di ba? Na isa rin po sa mga chance kung ba't po umalis din po si Pulong, kasi siya yung panganay na anak eh. Di ba? So, malamang, di ba, ganun nga kapag mga bank accounts, tandaan po natin, no, ito nabalita ito noong March 18. Oh, ICC can freeze Duterte's asset while trial still ongoing. O, di ba? So, habang meron pong trial, mga kababayan, pwede pong i-freeze ng ICC yung mga ari-arian po ni Digong. O, di ba? So, ano ba? So, pinuntahan ba ni Digong? Pinuntahan ba ni Pulong? Pinuntahan ba ni Pulong yung mga yung mga bank assets nila sa ibang bansa para bantayan? O, di ba? Oh, may 51 billion pa pala, no? na dapat sagutin. Oh, so bukod diyan mga kababayan, ito pa malupit dito. Oh. Oh, ito pa. Okay, naano na pala natin 'yan. Ito. Okay. Ito malupit to. Ito alam ni Kuya Inaro to eh. Yung sinasabi po ni Pulong, mga kababayan. Yung sinasabi po ni Pulong, nakawawa daw po si Digong kasi nga daw po matanda na, nahuli na nga raw po ng ICC. Pero mga streetwise, yung detention center po ng ICC, hindi po kawawa yung mga tao doon.
Di ba? Hindi po kawawa mga tao dun po sa detention ng ICC. Kasi tinan nyo to ha. Ito galing to sa website ng ICC mismo. And ICC Detention Center. O, di ba? May computer room, naka-aircon, may heater po yung kwarto. Di ba? Hindi po sila natutulog sa papag. Di ba? Hindi po katulad dito sa Pilipinas, pag dito ka nakulong, di ba? Nakakulong ka po, natutulog ka po sa sahig. O, di ba? Ayun, ganito po yung itsura po ng detention center po ng ICC. O, tinan mo, di ba, si Digong, pwede siya mag-badminton, pwede siya mag-basketball doon. O kaya pwede rin siya doon pwede rin siya doon mag-wrestling o kaya mag-boxing kung kaya niya pa. O di ba, ganyan po yung detention center pa sa ICC. Hindi po katulad dito. O dapat nga dito na lang hinuli si Digong, di ba? Para maranasan niya, di ba, na pagpulutin ng sabon. Malamang si Duterte gano'n kasi manyakas yun, di ba? Oh. Malamang si Digong, pag dito po siya nakulong, malamang pagpupulutin po ng sabon yun habang naliligo. So, hindi po mararanasan ni Digong yun. Di ba? At mga kababayan, tandaan po natin mga ka-streetwise, no? Na dyan po sa ICC, sa ICC Detention Center, bukod nga po sa merong reclamation, may computer, di ba? Meron po silang strict diet, di ba? Binabantayan po sila ng nutritionist at meron pa silang medical support. So alagang-alaga po si Digong doon. Kaya anong sinasabi ni Pulong Duterte na kawawa itong si Digong, mas kawawa nga si Digong dito sa Pilipinas eh. Hindi nga honestly, mas kawawa si Digong dito. Kasi dito po mga kababayan, ginagamit po siya sa politika. Ulyanin na po yung matanda. Hindi na nga makapag-isip ng tama. O tapos ang ginagawa ngayon ng mga tao na gustong umangat sa politika, ginagamit si Digong. O pinagrarally nyo pa. Sinasama nyo pa sa rally. O, mas kawawa si Digong dito. O, kaya yan ang hirap sa inyo eh. Di ba? So kaya dito mga kababayan, yung sinasabi ni Paulo Duterte na kawawa. Hindi, anong kawawa? Kung kawawa yung tatay mo, dapat pumunta ka na ng Netherlands. O di ba tama ko Inaro, di ba? Meron pang regular check-up doon. Kaya alagang-alaga si Digong doon. O di ba? O pwede siya mag-physical sports doon. O di ba? O pwede sila pag nahuli si Putin, o pwede sila mag-wrestling ni Putin. O di ba? Pwede yun. Pag nahuli si Putin, di ba? O pwede sila mag-wrestling ni Putin doon. Pwede sila mag-boxing ni Putin. pag nahuli si Putin. Kaya yun mga kababayan, no, nakita po natin itong victim card. Alam niyo kung merong kawawa dito, mas kawawa po talaga yung mga biktima ng tukhang. Kasi po yung mga biktima ng tukhang mga streetwise, no, walang due process. Si Digong nagkaroon pa nga. Di ba? Pwede sila mag-wrestling ni Joe Biden. Malay nyo si Joe Biden o si Trump. Baka si Trump, bisitahin siya doon ni Trump. Di ba? Mag-sumo wrestling sila ni Trump tsaka ni Digong. Pwede yun. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa bagong pautot na naman po ni Paulo Duterte. So kayo ba, naawa ba ka sa kanya? Kung naawa kayo, hindi tanga-tanga nyo. Ganun lang yun. So yun, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa team replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi naman kalabis, pa-share na rin po ng video po na to. So, yun mga kababayan. So, meron pa tayo, marami tayong topic ngayon.